Mga bahagi ng pananalita o parts of speech. Una, pangalan. Ito ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. Halimbawa ng pangalan: Ana, Lapis, Barangay Madulaw, Aso at Pasko. Pangalawa, panghalip. Ito ay salita na panghalili sa pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Halimbawa: ako, siya, sila. Ikatlo, pandiwa. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Mga halimbawa ng pandiwa: tumalon, sumayaw. Ikaapat, pangatnig. Ito ay ginagamit sa iba't ibang pangungusap upang maipahayag ang malinaw at maayos na pagsasanib ng mga idea. Halimbawa ng pangatnig: bumili ako sa tindahan, ngunit ang sukli ay sobra. Ikalima, pang-ukol. Bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip o pang-abay sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. Ang pang-ukol ay nakakatulong upang maunawaan natin ang mensahe na nasa pangungusap. Mga uri ng pang-ukol: para sa, mula sa at iba pa. Halimbawa: bumili ako ng sapatos para sa mga bata. Ika-anim, pang-angkop. Ito ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-aya ang pagbigkas ng mga ito at magkaroon ng ugnayang panggramatika. Mga halimbawa ng pang-angkop: puno na mataas, mahabang kwento. Ikapito, pang-uri. Binabago ang isang pangalan, karaniwang sinasalarawan nito o ginagawang mas partikular ito. Mga halimbawa ng pang-uri: si Lola ay mapagmahal. Ang kanyang balat ay kulay puti. Ikawalo, pang-abay. Ito ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Mga halimbawa ng pang-abay: gutom daw siya, gusto ko din ng laruan. Ikasiyam, pang-tukoy. Ito ay ang katagang ginagamit sa pagpapakilala sa pangalan. Dalawang uri ng pantukoy. Una, pantukoy na pambalana. Halimbawa: ang ibon ay masayang naglalakbay sa himpapawid. Ikalawa, pantukoy na pantangi. Halimbawa: si Aling Merna ay nagwawalis sa kanyang hardin.